Kumusta na kayo? Ang tagal na nga simula noong huling last video upload ko. Hindi ako okay in the last few months, kaya naman wala talaga akong ganang gumawa ng mga mini vlogs. At ngayon pa lang sasabihin ko na nga sa inyo na very late na nga itong video na ito. Kaya naman sorry na agad at huwag na kayong magtaka. But then again, kahit late na nga itong videos ko ay gusto ko pa rin i-push dahil gusto kong may treasure yung mga memories namin dito. Bale, etong video nga na ito ay first day of school pa nga ng mga anak ko na hindi ko nga kaagad na i-upload at ngayon lang ulit ako ginanahan para mabuo ko na nga itong video kong to. Kaya naman samahan nyo na lang ako para may kwento ko na nga lang sa inyo yung nangyari sa araw na yan at may kwento ko na rin sa inyo kung bakit hindi nga ako nakakagawa ng mga mini vlogs. Anyway, kagaya nga ng sinabi ko ng una, first day of school nga ito at masaya na excited nga ako ng araw na yan. Ito kasi yung first day at first time ni Harvey na papasok sa eskwelahan kaya naman excited ako para kay Bunso. Hindi ko na kasi pinadaan pa ng nursery si Harvey at dinirekta ko na nga siya kagad sa kindergarten. Same nga rin sa kuya niya na diretso kindergarten agad. At habang nagluluto nga ako dito ay tulog pa nga yung dalawa. Bale, nagluto lang ako dito ng meatloaf para sa almusal at babaunin din nila sa eskwelahan. Si kuya kasi ay whole day sa eskwelahan kaya naman siya yung nagbabaon ng kanin para sa lunch. Habang si Harvey naman ay 3 oras nga lang maglalagi sa eskwelahan. Kung minsan talaga ay ganitong mga easy prep meal lang ang inihahanda ko sa aming kuya. Mas mabilis at mas madali nga rin kasi itong gawin. Samantalang pagkatapos ko naman ngang magluto ay inasikaso ko naman nga itong mga gamit at dadalhin ni Harvey sa school. Kasama nga sa mga school supply requirements ng kinder ay isang extra short at isang extra towel. Alam naman din kasi natin na sa mga ganong edad ay unpredictable talaga ang mga bata. Kaya naman sa mga ganong unexpected cases ay dapat talaga mas ready tayo. Anyway, nagising na nga yung panganay ko at nag-aasikaso na nga siya sa sarili niya. Kaya na niyang asikasuhin yung sarili niya kaya naman hinahayaan ko na nga siya. While kay Harvey naman nakapokus yung attention ko dahil hindi pa naman nga niya kaya. Samantalang nagliliwanag na nga kaya naman kailangan ko na nga gisingin itong bata. Ang sarap-sarap pa naman din ang tulog dito ng aking bunsoy kaya naman pahirapan nga sa paggising sa kanya. Ang papa naman din namin dyan at that time ay maagang ang gumising at maagang umalis para magtrabaho. Kaya naman kaming tatlo na nga lang dyan at that time. Anyway, ikikwento ko na nga rin dyan sa inyo kung bakit wala akong mga mini vlogs noong nakarang buwan, I mean nung nakaraang taon din pala. Ewan ko ba pero sobra talaga ako nakaramdam ng stress at depression noong mga nakalipas na buwan. Hindi lang nahahalata sa akin noon pero nakakaramdam talaga ako ng sobrang lungkot. Hindi ko rin talaga alam exactly kung bakit nga ganoon pero nawawalan nga ako ng gana sa lahat. Kaya naman pati itong pagmi-mini vlog ko ay itinigil ko muna. Mixed emotion yung nararamdaman ko at hindi ko na nga alam kung saan ako mag-uumpisa. At kahit hindi ako nagmi-mini vlog noon ay patuloy pa rin ako nagfe-film at nagbi-video ng aking mga ginagawa araw-araw. Tas hindi ko lang siya ini-edit at i-continue as a mini vlog. At yun nga hindi ko talaga alam kung bakit pero basta nawala na lang talaga ako ng gana. Feeling ko nga at that time may anxiety na nga ako tapos dumadagdag pa kapag nakikita ko nga yung phone gallery ko na tambak na yung mga videos ko. Tapos yun hanggang sa nawawala na nga ako ng gana kaya ang ending ayun tinamad na nga ako mag-edit. Kaya naman yun feeling ko kailangan ko lang talaga magpahinga. Anyway, mabalik na nga tayo dito sa video at marami na rin akong naichika. Sa susunod ay kikwento ko pa rin sa inyo kung ano yung mga naramdaman ko na mga wala akong mga ginagawang mini vlog. Pero ngayon balik nga muna tayo dito sa video para naman maikwento ko sa inyo kung ano yung mga nangyari nga dyan. Naasikaso ko na nga si Harvey dyan at eto nga pinapakain ko na nga siya. Samantalang eto nga pala yung mga pinapabaon ko kay Harvey sa school. Okay na sa'yo yan baon mo? Okay na to? Ano ito? Okay na yan. Yan ha. Look. Ito. Oh. Ganyan yan. Under ko. Ito di ka siya eh. Okay. Di ka. Kung alam nyo lang, minsan ay binibiro ko pa nga si Harvey na pwede siyang magbaon ng kanin sa school. Paborito pa nga niya ng Shanghai at sinasabi ko nga sa kanya na pwede rin nga niyang baunin yan sa school. Pero ayaw nga niya at sinasabi nga niya na hindi daw yun ang baon sa school.
Sabay ang sasabihin nga niyan ay ang binabaon nga lang daw ng bata ay only biscuit nga lang and cupcakes. Medyo magulo na nga yung itsura ko sa mga oras na yan at huwag nyo na nga lang din pansinin. Medyo nagmamadali na nga din ako sa mga oras na yan dahil 7:30 nga ang pasok ni Harvey at past 7 na nga. Si kuya nga ay naihatid ko na sa school niyan at tanging si Harvey na nga lang yung ihahatid ko. Mas maaga kasi ang pasok ni kuya kaysa kay Harvey. Ayan at tapos na rin nga kami magsapatos kaya naman aalis na kami at pupunta na kami sa school. Sa totoo lang sa mga oras nga na yan ay halo-halo ang nararamdaman kong emotion para kay Harvey. Excited na kinakabahan nga ako para sa kanya. Since first day of school nga ito ni Harvey at first time nga niyang pumasok sa paaralan, ako tuloy itong nag-overthink sa mga gagawin niya. Pero syempre, mas nangibabaw nga sa akin na alam kong kayang-kaya yan ni Harvey. Plus mo pa na meron din silang mabait na teacher na kagaya nito. Ayan, at natapos na rin nga ang 3 oras na klase ng mga bata. Kaya naman oras na nga para sunduin sila. At masaya nga ako dahil na-survive ni Harvey ang first day of school niya. O siya, hanggang dito na lang at kwentuhan tayo ulit sa aking mga susunod na late videos. And salamat din sa pagsama niyo sa akin dito sa aking munting mini vlog. Yun lang, see you on next vlog. Bye!